Sa totoo lang, napaka-ipokrito ninyo. And kung meron kayong sasabihin Judas, isa ho kayong Judas para sa bayan at mamamayang Pilipino. Ang Katoliko ang tinatawag na Judas sa isang vlogger na kaadin sa siktang Born Again. Siya si Cathy Binag. Ang mga tao humusga, 18 senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Lahat naman ho tayong makasalanan, pero ang nakakaya, yung isang pare na kung makahusga at makatawag ng Judas, kung makapagsalita, mas Judas pa. Init ang ulo ni Cathy Binag sa pare dahil tinawag ni Father Flavi ang mga senadores na bumoto para ibalik ang impeachment complaint versus VP Sara sa Kongreso. 18 senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Tali naman sa harap ng Senado ang mga taong tutol sa hakbang ng 18 senadores. Nasaan na daw ang katotohanan sa confidential fund ng Vice President? Pero parang hindi matutuloy ang impeachment at maraming nalulungkot sa pangyayaring ito. Na kinakabit nila sa lahat ng produkto sa gobyernong ito. Pero anong ginagawa ng mga politiko, lalong-lalo na ni Sara Duterte, na pamilya ng mga politiko dito sa ating bansa? Walang iba. Napakarami po ng ninakaw ni Sara Duterte. Kaya dapat pong protestahan natin itong Senado. Walang iba kundi itong usapan ng mga trapo, itong negosasyon ng mga politiko. Atakas kaya sa impeachment complaint si VP Sara Duterte? At uminit ang ulo nitong si Cathy Binag, isang born again, dahil kay Father Flavi. Pero may kontrahan yata dahil una, tudong dipinsan niya ni Pastor Apollo Kibuloy. Kahit daw di niya kilala lubos si Pastor Apollo Kibuloy. Pero para sa kanya, di totoo ang mga paratang kay Pastor Apollo Kibuloy at nanawagan pa siya na huwag kayong magsabi ng ganyan kay Pastor Apollo Kibuloy dahil di niyo lubos kilala. Ang tanong, lubos ba niya nakilala si Father Flavi na tinawag niyang Judas? Ito pahayag na kay Kibuloy. Hindi ho ako malapit kay Pastor Kibuloy. Hindi rin ho ako miyembro ng KOJC. Bakit hindi rin ako mapanghusga basta? Ang dami nagsasabi si Pastor Kibuloy ay isang masamang tao. Ang dami niyang ginawang pangit. Ang hirap hong manghusga sa isang tao na hindi mo nakasalamuha, sa isang tao na hindi mo kilala, sa isang tao na wala kang personal experience. So dapat hindi tayo manghuhusga. Yung mga nagsasalita against kay Pastor, tigilan nyo lalo na hindi nyo siya kilalang personal. Jose, yun ang sabi ni Cathy Binag. No? Tigilan nyo na si Pastor Apollo Kibuloy, di nyo siya kilalang lubusan. Pero inamin naman niya na di talaga niya kilalang lubusan si Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi siya miyembro ng KOGC, miyembro siya ng Born Again. Pero pag manghusga kay Father Flavi, wagas. Tatalakayin natin ito. Kasi pamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman.
ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa lahat ating mga suking taga-subaybay na sumusunod sa ating live streaming. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang kayo at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Palaging sumusubaybay sa atin si Father Alfred Viernes at kanina tumawag sa akin diyan sa Aklan ang exorcist nila na palagi ding nagsubaybay, Reverend Father Jose Relante. Hello, Father. At sa lahat ng mga kaparian, Father Bin Arsenio, hello, Father. Si Father Lucas Enoch, no, na palaging nagsubaybay sa atin diyan sa diocese ng Archdiocese ng Cebu at sa lahat ng mga kaparian. Welcome po sa ating live streaming, mga kapatid. So, bago tayo pasok sa punto por punto, tatalakayin natin itong init na tira ni Cathy Binag, no? Cathy Binag kay Father Flavie. So, isa-isahin natin ito, mga kapatid. Grabe ang banat niya kay Father Flavie dito, no? So, pero may panawagan siya na sana wag niyong husgaan si Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago diyan, acknowledge muna natin ang mga pumasok pala sa ating chat. Happy birthday kay Bro James Consensino, ha? Bro James, happy birthday sa inyo at sa lahat ng mga nagdiwa ngayon. So, Paulina, si CG James Torrefranca, Kay Serrano, si CG James Torrefranca, si Muslim Islam, Lapay TV, si Muslim Islam, John De La Cruz, Muslim Islam, David, Paulina, Sally, si Lapay TV, ako, isang solid Katoliko, pero ano yan? Kititing pa lang sa kanya, di ko gagawin isang hipokritong pare na gaya kay Flavie. Di ako maniniwalang Katoliko ka, no? Lapay TV. Nagdadala ka lang sa pangalang Katoliko, no? Dahil ang amoy mo lang anti-Catholic na. Si CG James Torrefranca, si Adon Abudal, natural against ka kay Father Flavie dahil sumusuporta ka sa patayan, no? Mas mabango para sa iyo yung patayan talaga. At gustong-gusto mo talaga yung patayan. Lalo na sa kay di po ba? Sangayon ka ba sa sabi ni Duterte na lahat ng mga sumusuporta kay Duterte, sabi niya, sasama ko kayo sa impyerno. So, pabor ka ba niyan na sasama kay Duterte sa impyerno? So, okay. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, no? At welcome sa lahat.
So, di na kayo magtaka, noon pa man yung Lafay TV na nagsabing katoliko daw siya, pero maamoy mo naman kung anong ore, di ha? Oh. Dahil kung talagang katoliko siya, kilala ba niya si Father Flavie na tinawag niyang Oh. So, diyan pa lang makilala na natin mga kapatid. Oh. Okay. So, isa-isahin natin itong banat ni Miss Kate. No? Na una, ito kasi. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. However, all is not lost as we condemn the actions of the 18 senators. Let us not forget the light, the sun, the brave. Merong 5 nanindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo, kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong 5 na mga tumindig kahapon. At hindi lang sila mananatiling 5. Si Father Flavie Villanueva, self-confess siya na noon ay drug addict. No? Pero, na nakapasok na siya sa pagpapari, yon, may reparation of damage. Kaya binigyan niyang pag-asa, lalo na yung mga biktima sa pagpatay at nagsampa ng kaso at kinalinga yung mga kamag-anak. Kaya may isinagawa sila na grupo talaga. At may nasampahanan ng kaso na mga pulis at hinatulan na talaga sa korte na guilty beyond reasonable doubt, kung maalala ninyo yan mga kapatid. So, si Father Flavie, isa sa mga testamento na ang adik, pagbigyan ng pagkakataon, ay pwedeng magbago. Tulad ni Father Flavie, na inamin niya noon ay siya'y lulong sa droga. Pero, naging pare. Hindi lang yan, meron pang isang pare na noon lulong sa droga, pero ngayon exorcist na. O so, meron talagang pagbabago. Ang problema lang, nitong mga gusto talaga ng patayan, no? Gustong patayan, ay huwag bigyan pagkakataon na magbago. Ubusin lahat. Patayin lahat. Yun talaga ang gusto nila na mangyari. Pero ang problema ngayon, mga kapatid, ito na. Kaya nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap na ngayon sa korte sa ICC, no? Kung mapansin ninyo. At yun, tingnan natin kung ano ang resulta sa naturang mga kaso niya. Okay, tuloy natin. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin hanggang sa tuwina. Palakpakan din po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titindig kasama ng 5. They might have killed the poor, but then again, we turn to faith for strength.
We turn to faith for refuge. We turn to our God and His mercy and healing. And most especially, we turn to God for democracy to once again reign through each one's efforts. May God bless us and bless us. Oh, sandali muna, may nabasa ako dito na si Pedro Ampo. Good bro Windel. Yan ang problema sa mga Katoliko. Kung pare ang nagsasabi, hindi ako naniniwala, Katoliko kayo, mga antikristo kayo. Okay, tuloy natin mga kapatid. Kaya nga, may mga nagpakilalang Katolik, pero nag-aangkin pang solid daw Katolik, but sa likod niyan, nangangamoy talaga ang pagiging lukewarm Catholic, mga kapatid. Always. May isang pare, si Father Flavor dyan, na lumabas. Ako naiirita ako. Ayoko na sana na magsalita about them or about religion. Pero, So, ayaw na umano niyang magsalita about sa religion. Nakalimutan ba ni Cathy na siya ay born again? At ang born again ay di naniniwala kaugnay sa religion. Dahil para sa kanila, ang born again ay hindi religion. At para sa kanila, ang religion ay hindi makapagliligtas ng tao, no? So, ngayon, kung ang relihiyon ay di makapagligtas ng tao, at kung ang paniwala nila Bible alone, sola scriptura, asan kaya yan kinuha ng mga born again? At pagkatapos, tinawag niya si Father Flavi dito na Father. Nakalimutan siguro niya ang doktrina ng mga born again na bawal magtawag na Father. Walang pagkakaiba yan kay Kibuloy at sa iglesia ni Manalo, no? Na mga anti-Katoliko. So mga kapatid, isa sa mga taktika kasi ng ancient enemy natin, no? Dayon sa ikalawang Korinto kapitulo 11 versikulo 12 hanggang 15 ay to divide and then attack. Kaya nga dumami ang mga relihiyong tatag lamang ng tao ngayon. Napansin niyo? Ang daming mga relihiyon na tatag lamang ng tao ngayon. No? Okay. So, at maraming pumipili. Bakit pinipili ng karamihan? Dahil kung 2 Korinto kapitulo 4 versikulo 4, alam nyo naman, si Satanas ay ama sa kinikilalang ama sa buong mundo. Bakit kinikilala si Satanas na ama sa buong mundo na hindi naman siya ang naglikha sa mundo? Dahil maraming tao na nasa mundo mas pinili yung mga iglesia, yung mga sekta o mga kulto na tatag lamang ng tao. Ang layunin yan na mailayo ka sa tunay na iglesia, ang simbahang Katoliko, na sa pamamagitan ng simbahang Katoliko may mga sakramento na ito mga sakramentong ito ang magdala ng kaligtasan sa kaluluwa mo. Yon. Wala na silang Mahal na Birhen Maria, wala na silang mga santo, karamihan sa kanila, pag nasa ibang sikta na, abay, tumitigil na sa pagdiwang ng piyesta, pero may mga tumitigil sa pagdiwang ng piyesta, hindi pa tumitigil sa pamimista. Tuloy natin. Pero gusto ko lang malaman na sa ibang matitinong pare sa inyo po, na kung meron hong isang paring ganyan na selective ho mag-isip, tas nire-represent ho ang inyong institusyon. So nagiging konstitusyon na ang institusyon ni Cathy, no? Sino ba ngayon ang selective mag-isip? Di mo ba panay ang kaniyang suporta kay Kibuloy at may panawagan pa siya na kung maari, ano daw? Eto, balikan natin ang kanyang sabi. Ako ho, hindi ho ako malapit
kay Pastor Kibuloy. Hindi rin ho ako miyembro ng KOJC. Bakit hindi rin ako mapanghusga basta? Ang dami nagsasabi. So, hindi siya malapit kay Kibuloy, hindi siya miyembro ng KOJC. Ngayon, ibalik natin sa kanya. Malapit ka ba kay Father Flavie? Miyembro ka ba ni Father Flavie? Di po ba? Ba't tinawag mo ng Judas si Father Flavie? Kung kay Kibuloy, para sa iyo, huwag niyong husgahan si Kibuloy. Bakit? Dahil si Kibuloy ay hindi ninyo lubos na kilala. Iyon ang panawagan niya. Si Pastor Kibuloy ay isang masamang tao. Ang dami niyang ginawang pangit. Ang hirap pong manghusga. Ayan. Ang hirap daw umano manghusga pag si Kibuloy na. Pero pag pare na hindi din niya lubos kilala, daling husgaan lang. Ganon ba ang mga born against? Tuloy natin. Sa isang tao na hindi mo nakasalamuha, sa isang tao na hindi mo kilala, sa isang tao na wala kang personal experience. So dapat hindi tayo manghuhusga. Yan. Sa mga taong di mo kilala, wala kang personal experience, wag agad-agad maghusga. Tanong, tinawag mo si Father Flavie Villanueva na Judas. At mas Judas pa. Kilala mo ba si Father Flavie? May personal experience ka ba kay Father Flavie? Di po ba nakukontrahan na ang pahayag mo pag kay Kibuloy ka? Kung sumusuporta kay Kibuloy, ikay isang born again. Di po ba paniniwala ng mga born again? Galacia Kapitulo 3, versikulo 8, kahit pa ang anghel bababa sa lupa, magturo ng maling aral, huwag niyong tatanggapin. Ba't sinuportahan mo si Kibuloy na self-proclaimed appointed son of God? Naniniwala ka ba na si Pastor Apollo Kibuloy ay appointed son of God? Okay, tuloy natin. Yung mga nagsasalita against kay Pastor, tigilan niyo lalo na hindi niyo siya kilalang personal. Yan. Tigilan niyo po. Si Pastor Apollo Kibuloy daw, di niyo kilala. Ngayon, ikay nagsasalita, ibalik natin sa kanya kay Father Flavie. Kilala mo bang lubos si Father Flavie? Okay. Uminit lang ang kaniyang ulo dahil didiis kasi siya. Didiis siya. Kaya daming mga isyu niyang ibinato dito kay Father Flavie. Napakapangit. Sana sa akin, kung kini-question mo yung confidential funds ni VP Sara, bakit hindi mo rin questionin yung GAA and BICAM na bilyon-bilyon ang halaga? So, sinisiguro mo ba talaga na hindi kine-question yan ni Father Flavie? At alam mo ba na yung ibinabato mo ay matagal na yang kine-question ng simbahan? Di mo ba alam? Lalo na ang may kaugnayan sa mga itong korupsyon. Ito, pakita natin yung kaugnay sa korupsyon. Mga obispo mismo ng simbahan nagsabi kaugnay sa korupsyon. Ito. The Catholic Bishop has sharply criticized corruption and persistent influence of the political dynasties in the country, urging voters to prioritize integrity and public service in the upcoming May election. Iyon ang panawagan ng mga obispo dahil iyon talaga ang problema sa ating bansa. So, ano pa ang iba binabato niya na dapat i-question daw? Di mo ba, research muna, matagal na yang kini-question kahit sa CBCP at kahit sa ilang mga obispo at mga kaparian, at ang isyong ibinabato niya, na-publish yan sa CBCP News mismo. Ang flood control. Ayan, flood control. Isa din yan na
issue na yan. Matagal na yung issue sa CBCP. Ang flood control. Saan yan natin? O, ito. Pakita natin mga kapatid. Kaya research naman. Catholic leaders in Albay blame quarrying for infrastructure for flooding. May detalye dyan, kaugnay din sa flood control. Ano pa? Projects na trilyon ang halaga. Bakit? Dahil hindi nyo nagustuhan yung desisyon na ibinalik sa Kongreso ang impeachment. Una, kahit nga mga eksperto sa batas, nagpahayag kaugnay diyan na ang ginawa ng ilang mga eksperto sa batas, ang ginawa ng Senado ay labag daw sa saligang batas dahil wala yan sa batas na ibalik doon. Okay, ngayon nasa uli na. Binalik na ng Kongreso. Kung tingnan natin ang nangyari sa isinagawa na yung umiinit talaga ang karamihan. Bakit? Nakita niyo ba? Muntik nang nagsuntukan sila si Senador Villanueva at Senador Robin Padilla. Pangalawa, si Senador Bongo, Senador Bato, nagiging parang abogado sa defense sila. Para bang nakalimutan nila na sila ay judge. Kaya judge sila, meron sanang impartiality. Sila ang hukom. So, ibig sabihin, dahil sila ang hukom, sino ang prosecutor sa impeachment? Yung mga piniling abogado sa Kongreso. Sila ang mga prosecutors. Meron ng grupo na pinili na mag-represent as prosecutors. Sino ang defense? Natural yung abogado, mga abogado ni VP Sara. So, dapat ang maghain ng motion para ibasura, hindi yung judge. Sino ba ang naghain? Una, si Senador Robin Padilla. Judge siya. Imagine, saan ka makakita na yung judge mismo ang may motion na ibasura ang kaso? Pangalawa, sino pa ang naghain na ibasura ang kaso? Si Senador Bato. Judge siya. Kaya ayon sa mga eksperto, dapat ang gumagawa niyan para maghain na ibasura, walang iba, ang defense lawyers ni VP Sara. Yun talaga. Tuloy natin mga kapatid. What do you call this? Documents and kasi may mali na nakikita ang Senate. Is grabe kayong bumanat. Bakit ho kayo nananahimik dun sa issue ng flood control projects? So paano mo, anong ebidensya na nanahimik pa kung may kaugnayan sa flood control? Matagal na yung issue sa CBCP. No? At ilang bahagi diyan na-publish niya sa CBCP online ang kaugnay sa flood control at corruption kaugnay diyan. Okay, tuloy natin. Yung PhilHealth Fund? Yung PhilHealth Fund, matagal na din yung issue na tinatalakay sa mga obispo sa CBCP. Ito na-publish yan. No? Na-publish yan sa CBCP News. Caritas PH Box Petition Against PhilHealth Funds Transfer. Yan. Ano pa na issue na ibinato niya? Father Flavor, na mas bilyon na ang daming mamamayang Pilipino ang may kailangan. Ang Maharlika Funds. Yan. Maharlika Funds naman. Matagal na yung issue. Kaya research naman pag may time. Di ba? Issue yan. Sa Maharlika Funds, nasa CBCP News yan. Makita ninyo mga kapatid.
O paano mo nasabi na nagiging bulag-bingi ang simbahan kaugnay sa mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan? Pero uminit lang talaga siya at tinawag niyang Judas si Father Flavie dahil sa pahayag ni Father Flavie na kontradiksyon at malaking kontrahan talaga sa kanyang pahayag kay Kibuloy na ibalik natin ha, huwag kayong maghusga kay Kibuloy. Bakit daw huwag kayong maghusga kay Kibuloy? Di nyo lubos kilala si Kibuloy. Hindi ako malapit kay Pastor Kibuloy. So di siya malapit kay Pastor Kibuloy. Kaya ibalik natin, malapit ka ba kay kay Father Flavie? Hindi rin ako miyembro ng KOJC. Di ka miyembro ng Katoliko, di po ba? Dahil matagal nang umalis ka sa Katoliko bilang katuparan sa unang Juan 2:18-19, itong mga taong ito galing lang sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. So, si Iko Camacho, payag ka ba, sir? Debate about sa topic mo, politics? Yes, payag ako. Pero harap-harapan na debate na politics, payag ako sa debate. Kung gusto niyo makipagdebate, harap-harapan na debate ang kaugnay sa politics, yung sabi ni Father Darwin, doon tayo sa Tagbilaran City. Tulad sa debate na nangyari namin sa Islam at ibang religion. So, harap-harapan na debate. Okay ako sa debate kaugnay sa politics. Tuloy tayo. Bakit hindi rin ako mapanghusga basta? So, bakit daw umano hindi siya makapanghusga? Kasama ba kayong DDS na ito? No? Di basta-basta manghusga. Pero magaling manghusga pagdating kay Father Flavie, pero kay Kibuloy, ano daw? Ang dami nagsasabi, si Pastor Kibuloy ay isang masamang tao. Ang dami niyang ginawang pangit. Ang hirap pong manghusga sa isang tao na hindi mo nakasalamuha, sa isang tao na hindi mo kilala, sa isang tao na wala kang personal experience. So, yun. Ang hirap umano maghusga sa taong hindi mo kilala. Sa taong sa tao daw umano na wala kang personal experience. Bakit? Kay Father Flavie, may personal experience ka ba? Ibalik natin sa kanya ang argumento. Kay Father Flavie, kilala mo ba siya? Okay, tuloy natin mga kapatid. So dapat hindi tayo manghuhusga. Yung mga nagsasalita against kay Pastor, tigilan nyo lalo na hindi nyo siya kilalang personal. Yan ang kanyang panawagan. Tigilan umano si Pastor dahil di nyo kilala personal. Ngayon, kung yun ang argumento niya, kilala mo ba si Father Flavie personal? Ibalik natin sa kanya. Okay, ito ang mahaba-haba na pahayag niya bilang suporta niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Although born again ito siya, no? Kaanib sa grupo ng born again. So kaya nga, kung pinarinig ko itong pahayag niya sa suporta kay Kibuloy, na huwag basta-basta na maghusga, lalo na kung di mo kilala. Bakit? Pagdating kay Father Flavie Villanueva, abay, si Miss Cathy Binag, kinain niya yung pahayag niya. Di ba? Okay, tuloy natin. Para sa mga hindi nakakakilala, ako po yung naging whistleblower at ako yung nagsabi pinagbabawal na droga ni BBM. Yan. Siya daw ang nag-expose kaugnay sa pinagbabawal na droga kay BBM. At ayon nauna na pahayag na itong si Harry Roque, ang wanted ngayon na abogado, si Attorney Harry Roque, na sabi niya may personal knowledge itong si Binag umano tungkol sa akusasyon niya sa drugs. Bakit? Dahil itong si Cathy Binag umano, nakilala ito ni Attorney Harry Roque, mga kapatid, noon pa umanong 17th Congress. Dahil
Dati umano itong partner ni Congressman Tony Boy Florendo ayon kay Attorney Harry Roque. At very close sila ni Speaker Pantaleon Alvarez. Iyon ang pahayag ni Harry Roque, mga kapatid. So, itong si Abinag, sabi niya may personal knowledge umano siya sa paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos, ayon sa kanya, sa tinatawag na powdery substance, okay, kinikilala nilang cocaine. At ang personal na knowledge na ito, sabi niya, mga 10 taon na umano na meron siyang nalalaman kaugnay dito. So, ibig sabihin, kung 10 taon na sa tambalang BBM at Sara, hindi alam nila kung totoo man. Kung totoo, palagay natin, totoo na gumagamit ng droga. So, alam nila. Nung di pa nag-aaway, nung tambalang BP Sara at BBM, kung totoo ang aligasyong ito, bakit nanahimik sila? Ngayon, sinasabi nila na bangag na presidente, yon ang kanilang paulit-ulit, bangag na presidente. Ngayon, sa tambalang, ibalik natin sa kanila, sa tambalang BBM at Sara noon, nanalo si BBM, nanalo si Sara. Kaya, sinong masisi natin sa pangyayari ngayon? Kung totoo, hindi ko sinabing totoo na, kung totoo na yung akusasyon nilang bangag, sinong masisi sa naglagay na sinabi nilang bangag? Di ba? So ayon sa pahayag, 10 taon na umano personal knowledge na kaugnay diyan. Tuloy natin. Okay? So, anyway, ako nagagalingan ho ako sa mga taga-KOJC. Yung kanilang faith sa Panginoon, yung kanilang forgiving heart. Kasi nung time I'm a born again Christian. Makasalanan din ho ako noon. Hanggang ngayon. Born again Christian. Makasalanan siya noon. Pero hanggang ngayon daw. Di po ba? Ang born again ay paniniwala nila ligtas na sila. So kung ligtas ka na, meron bang ligtas na makasalanan pa? Di po ba? Revelation chapter 21, 27, anong sabi? Walang sino man na makapasok sa langit kahit may kunting kasalanan. So, sabi niya, makasalanan ako noon, pero para bang pahiwatig na hindi na siya makasalanan ngayon. Ngunit, nadugtungan niya hanggang ngayon. Kasalo. At na, as OFW, tayo ay umaasa, kayo ay umaasa upang magkaroon ng pagbabago sa ating bansa at para kayo po ay makabalik sa Pilipinas kasama ng inyong mga pamilya. Nung nangyari ang KOJC siege, okay, sandali muna, may nabasa ako kay Boy Bandayunon. Brad Windel, huwag na sanang makisawsaw diyan sa politika. Ang hirap. Una, yun ang problema, kapatid. No? Walang batas na ipinagbabawal na ang nasa simbahan, pare, obispo, bawal makibahagi sa isyu, sa politika, sa ating lipunan. Tandaan natin, ang ating konstitusyon, ang konstitusyon natin ay meron yang preamble. Ano yung nasa preamble? We the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Pagkatapos, sasabihin, huwag kayong makisawsaw sa politika na kung tingnan natin, grabe na ang korupsyon sa ating bansa. Grabe na ang nangyari. Tingnan niyo ibalik ko sa inyo, tingnan niyo ang pangyayari ni John the Baptist noon. Si John the Baptist ba noon, nagbinyag lang? Anong dahilan kung bakit pinutulan siya ng ulo?
Dahil nanindigan siya sa imoralidad sa namuno sa kanyang panahon. Noon, kung kayo'y nabubuhay sa panahon ni St. John the Baptist, sasabihin mo ba, St. John, huwag ka nang makisausaw sa imoralidad ng namuno sa gobyerno. Magbinyag ka na lang. Ganon ba? Okay, tuloy natin. Iba ho ang nakita ko. Ayan. Pag ang tayong nasa Katoliko, o pari man, o obispo man, o mga layman, tatalakay tayo sa mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan, abay, ang daming magsasabi, huwag kayong makisawsaw. Pero tingnan nyo, Iglesia ni Manalo. Grabe ang kanilang pakisawsaw. Tingnan nyo si Kibuloy, tumakbo pa. Di ba? Ilang mga nasa ibang reliyon na tumakbo pa. Anong reaksyon nyo? Kaugnay sa kanila. Di ba? Wala. Pag Katoliko, huwag na kayong makisawsaw. Ano ba yan? Okay, tuloy natin. Ibang level na pang-aabuso ang nakita ko sa ginawa sa walang kamalay-malay, tahimik at hindi violente na mga tao. Alam nyo ba mga kapatid, kung ibalik natin alam nyo ba ang pangyayari sa Malolos Konstitusyon noon kung bakit may separation of church and state? Alam nyo ba ang kasaysayan sa Malolos Konstitusyon? Isang malaking debate yon between devoted Catholic at mga miyembro ng Freemasonry na mga mambabatas. Bakit? Dahil sa panahon na yung Malolos Konstitusyon ay binubuo, mga kapatid, grabe talaga ang debate noon. At pinagsisikapan ng mga grupo ng tinatawag na Freemasonry na meron talagang separation of church and state. 1899 Malolos Konstitusyon. No? So, si Manuel Lopez na isang Freemasonry na mambabatas noon, sabi niya, iyon ang argumento niya, kung ipatuloy ang union between church and state, kung ang mga pari daw ng simbahang Katoliko ay mangungurap sa pera sa bayan, abay, damay ang gobyerno. Yon ang kanyang argumento. Damay ang gobyerno. Kaya si Manuel Gomez, isa sa mga nagsasabi, dapat merong separation of church and state. Pero si Felipe Calderon, mga kapatid, the devoted Catholic, siya talaga ang nanindigan. Dahil, una, ang konstitusyon natin may preamble na. Tanggalin nyo ba yung preamble? Ano yung nasa preamble? We, the Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Pangalawa, isa sa mga argumento na mula pa noon ang tinatawag na Judaism, union between church and state. Even ang grupo ng paganism noon, before the conversion of Emperor Constantine, paganism was the state official religion of the Roman Empire. And then even Muslim, union between church and state. Yeah? Union between church and state. Now, ngayon, nagsagawa ng votasyon. Votasyon na. Alam nyo ba? Isa lang, nagiging tie. Ang pabor sa 24, ang pabor sa separation of church and state. And then, union of church and state. 24. So, tie. Ang problema, yung house speaker nila, nag-abstain. Yun ang niligawan
ng mga grupo ng Freemasonry. Kung sisilipin natin ang kasaysayan, nakuha nila ang buto sa speaker. Sinong speaker noon? Si Tixon. Kaya, sa butong isa lang nanalo ang separation of church and state. Yon ang kasaysayan sa Malolos Konstitusyon. At yun ang palaging gagamitin ng mga anti-Catholic at lalo na sa mga nasa Katoliko na hindi naman lubos alam at pinagsanggalan lang yung separation of church and state. Na di pwede mangimasok kayo sa issue na may kaugnayan sa lipunan dahil may separation of church and state. Pero ano po ba ang nasa current constitution sa definition ng separation of church and state? Alam kaya nila bago nila ginagamit yan na separation of church and state? Dahil ang definition ng separation of church and state ay meron lamang 3 terms. Una, there shall no official state religion. Yon ang unang definition sa separation of church and state. There shall be no official state religion. Pangalawa, the state shall not pass laws for or against any religion. Yon ang pangalawa. Pangatlo, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious group. Yun ang separation of church and state. Sa batas natin, sa konstitusyon natin, walang sinasabi na bawal sa isang Katoliko, bawal sa isang nasa simbahan na makibahagi sa social issue ng ating lipunan. Isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Pag Iglesia ni Cristo, nagiging tahimik kayo. Pag kay Kibuloy, nagiging tahimik kayo. Pag Katoliko, grabe ang banat na. Okay, tuloy natin. Na namumuhay sa loob ng compound ng KOJC. Bagkus, kahit sila po ay naapi, sila po ay inabuso, at ang kanilang personal na pamumuhay or private na bahay ay pinasok, nanatili silang kalmado at sa huli, nagpatawad. So, nanatiling kalmado pero aware kaya si Cathy Binag nito? 60 policemen are wounded in the ongoing manhunt for fugitive preacher Apollo Kibuloy and 4 of his associates. The standoff has now entered the 6th day at the sprawling Kingdom of Jesus Christ or KOJC property in Davao. So, yun. Aware kaya siya? Bakit daw umano pinasok? Natural, una, si Kibuloy merong warrant of arrest, patong-patong na warrant of arrest. Pangalawa, nauna nang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy, kaya nga, isang malaking hamon sa PNP yon. Dahil kinikilalang untouchable si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil matalik siyang kaibigan sa dating presidente. Pangalawa, naging administrator ang dating presidente sa property ni Pastor Apollo Kibuloy. Pangatlo, si Pastor Apollo Kibuloy mismo ang nagsabi na kaugnay sa mga kaso niya, tinutulungan talaga siya ni dating Presidente Rodrigo Duterte diyan sa Davao. Yon ang sabi niya. Kaya nga, malaking hamon. Itong mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, na-dismiss yan matagal ng panahon sa Davao. So, anong nangyari? Huminto ba sila sa hanap ng hostisya? Hindi. Idinulog nila sa DOJ. Idinulog nila sa DOJ. Ang problema lang sa mahabang panahon,
pinakatulog ito ng taga-DOJ sa sekretary ng DOJ noon sa mahabang panahon. Hanggang pumutok na yung away, hanggang binanata na ni Pastor Apollo Kibuloy, unang banat niya. Di ba? Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, totoo ba, Pangulong Bongbong Marcos, na nagsisinghot kayo ng droga dyan sa Malacanang? Yun ang unang banat niya, di ba? Totoo po ba na nagsagawa kayo ng pagbubudo, occultiyang pagbubudo, dyan sa Malacanang para sa inyong mga kalaban? Bahagi lang yan sa pahayag ni Pastor Kibuloy. Kaya, ano nangyari? Nabuhay ang nakatulog. Hindi yun ang wala. Pinakatulog lang, nabuhay. Yun ang nalabasan ng warrant of arrest. Yung iba na warrant of arrest, billable yun. Pero, merong warrant of arrest na walang piyansa. At yun ang nagpapakulong ni Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. So, binanatan dito ni Kati Binag dahil pinasok umano ang lungga ni Pastor Apollo Kibuloy. Natural, dahil may intelligence report, doon nagtatago. At ginamit ang kanyang mga kaanib na nagiging shield. Kaya nga, sabi niya, mapayapa daw, mapayapa. Bakit kung mapayapa, ang mga pulis, ilang pulis ang sugatan? Balik natin. 60 policemen are wounded in the ongoing manhunt for fugitive preacher Apollo Kibuloy and 4 of his associates. The standoff has now entered the 6th day at the sprawling Kingdom of Jesus Christ or KOJC property in Davao. Okay, tuloy natin siya. Nagiging, imagine, sa kanyang pahayag dito ni Kati Binag, para bang nagiging abogado siya ni Pastor Apollo Kibuloy, although binanggit niya na hindi niya lubos kilala si Pastor Apollo Kibuloy. Iyan din ho ang isang dahilan kung bakit nakita ko na hindi totoo ang sinasabi nilang pangit na ginawa ni Pastor Kibuloy. So nakita daw niya dahil sa pagpasok sa mga kapulisan sa lungga ni Pastor Apollo Kibuloy, nakita niya na walang kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy. Sapat na ba yun? Para isarado mo yung patong-patong na mga kaso na naidulog at pinakatulog sa mahabang panahon sa Department of Justice at muling gumising, at yun ang dahilan na may mga patong-patong siya na warrant of arrest. Because nakita ko doon kung gaano kabuti ang mga tao sa KOJC. 'Di ba? Iba yun kasi 'di ba, magre-reflect kung paano si pastor bilang tao at leader, magre-reflect yun sa mga tao sa loob ng KOJC. So how about ngayon ang dating manggagawa ni Pastor Apollo Kibuloy na naglabas ng audio na pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy? Ito'y lumabas din sa Senate hearing, di po ba? Lumabas sa Senate hearing, and then paglabas sa Senate hearing, totoo ba ito? Ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, parang, pero di niya kinukumpirma. Cebuano na pahayag ito, pero tinatagalog, isinalin ng Tagalog sa kanyang manggagawa. No? Sa kanyang manggagawa, na of course, lubos niyang kilala si Pastor Apollo Kibuloy. Kung balikan natin ito. Nga naamo diya sa Amerika, kamoy akong isaligan, kay kunuhay warrior mo nga parehas na ako, mga buutan mo, mga kuyaw kayo mo, mga agi. Pagkatapos, makadungong kong report pariwani, blackmail ko ninyo. Mga yawa mong dagko. Sa akong gibati karon nga inyo kong... Grabe pero yung mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy nagsabi, hindi yan busis ni Pastor Apollo Kibuloy, iyan. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Cebuano ito, na inilabas na audio sa kanyang manggagawa, pero kung
kung makaunawa kayo ng Cebuano, mabigat na pahayag ito. Nagmumura ang nagsalita. Itaya. Isa ka mali sa usa ka grupo diha, makulangan ang atong goal. Ako ang manubag ana. Ako'y mutubag ana. Ako ang nakataya ang akong pangalan, nakapirma ko aning mga tseke, nakapirma ko sa bangko. Asa ko ninyo ibutang, kadelikado sa... Oo. Kapag meron daw isa sa kanila na So, sa mga di makaunawa ng Cebuano, ito, isinali niya. hindi makadala ng goal nila, talagang nilalagay si Kibuloy sa alanganin. Kaya, yun nga, sabi niya, nagmumura na si Kibuloy. Narinig niya yung mura niya. Hindi ko na lang sabayan yung kanyang mura, pero naririnig niya yun na itong mga to ay dapat talaga, they deserve death, no? Dahil sa hindi pagdala ng kanilang goal. Akong kahimtang nga ako'y nagapirma, niya nagsalig ko sa inyo nga inyong buhaton ang inyong bulaton ingon nga mga worker diha. Bantay mo sa akong gibati karon sa mga nagapatalibagbag diyang gapabugat imbis na mutabang sa grupo, imbis makig-usa sa grupo, sila na hinuon lang nahimo mga babag sa grupo. Ang akong gibati karon dili ko niyo makitas na wong. Pero kamong duha amot na payuban ba diri, pero kining duha, kining Judith Adasa kanay mong gihimo, dapat giurong na kagabi ba? Dapat patay na kakaroon sa physical ba? Ikaw mo. Imagine, sabi niya, ito daw si Judith Adasa, dapat namatay na yon nung gabing yun. Physical death. Imagine, dahil sa ginawa kasi nga, yung mga cheque, yung mga transaction na pinirmahan na ni Kibuloy ay hindi na-coop up yung kung magkano man yung amount na pinirmahan niya dahil itong mga workers na ito ay hindi naibigay yung kanilang mga goal. Kaya nagtataka si Kibuloy, bakit buhay pa ito? Grabe. Ayan, ito yung manggagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa mahabang panahon. Mas nakakilala pa ito kumpara ni Cathy Binag na isang DDS. Yeah? Okay. So, sandali, may mga nabasa din ako sa Facebook, umiinit sila. Bro, wag mo, sabi ni John Montero, John Montero, wag mo na pagtakpan ang bias sa simbahan. Tandaan mo, separate state at simbahan. Nako, yun na talaga. Alam mo ba kung ano ang definition ng separation between church and state? Bago lang natin yan tinatalakaya. Parang, ikaw lang siguro ang inosente kung ano ang definition ng separation of church and state. Pangalawa, may ipinagbabawal ba sa batas na ang simbahan ay aktibong manghipmasok sa mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan? Meron ba? Di po ba wala? Sabi niya, Catholic Faith Defender, Catholic for Divided Guro, saan ka ba talaga? Sa simbahan o sa politician? Una, talagang nanindigan ako sa simbahan. No? Nanindigan ako sa simbahan. Balak mo talaga sigurong magsenator. Hindi. Balak lang yan sa idol ninyo na si Pastor Apollo Kibuloy na magsenator. Imagine si Pastor Apollo Kibuloy na nagsenador. Ano nangyari? Meron umano siyang followers na 8 million. Kung 8 million, ilan ang bumoto sa kanya? More than 5 million. Asan yung sabi niyang mga kaanib niya ay 8 million? Ibig sabihin, kung totoo man ang sinabi niya na sa KOJC ay may 8 million siya, daming membro ang di bumoto kay Pastor Apollo Kibuloy. So tinatalakay lang natin yan. Problema ninyo, pag itong mga DDS na born again at iba pang mga anti-Catholic na banat ng banat sa mga pare,
pinagtanggol pa nito mga nagpakilalang Catholic daw sila pero lukewarm Catholic. Yun ang problema. No? Pinagtanggol pa nila ang mga anti-Catholic na banat. Pero sa atin, ating tinatalakay lamang at pinakita natin mga kapatid yung mga kontrahan na pahayag nung idinipinsa niya si Pastor Apollo Kibuloy, anong resulta? Parang kinain mismo ang pahayag niya kaugnay sa pagdipinsa kay Pastor Apollo Kibuloy. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.